Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Manila Water, magtataas ng singil sa tubig sa Abril. Epektibo sa susunod na buwan ay may aasahang taas singil sa tubig, ang mga regular na customer ng Manila Water. Ito ang inanunsyo ngayong araw ni MWSS Chief Regulator Patrick P. matapos aprubahan ang Foreign Currency Deposit Adjustments o Tariff Adjustments sa Manila Water Company Incorporated. Para sa ikalawang quarter ng 2025, nasa 4 centavos kada cubic meter ang inaprubahan pagtaas sa FCDA ng Manila Water. Dahil naman dito, dagdag na 21 centavos ang ipatutupad sa mga regular residential o kumukonsumo ng 10 cubic meter kada buwan, dagdag na 45 centavos naman sa buwan ang singil para sa kumukonsumo ng 20 cubic meter kada buwan, habang may adjustment na 90 centavos naman sa mga customer na may konsumong 30 cubic meter. Wala na mga asahang water bill adjustment sa susunod na buwan, ang mga customer ng Maynilad. Samantala, sa Metro Manila ngayon, mobile kitchen at storytelling ng Taguig, nakatulong sa nutrisyon at pagkatuto ng kabataan. Sa layuning mapabuti ang nutrisyon at mapalakas ang interes sa pagbabasa ng mga bata, inilunsad ng lungsod ng Taguig ang mobile kitchen at storytelling event na may temang malusog na katawan para sa masiglang kaisipan. Ginanap ito sa Risen Lord Chapel, Barangay Ibayo, Tipas, kung saan mahigit 50 bata at kanilang mga magulang ang lumahok. Kasama rito ang City Nutrition Office, City Social Welfare and Development Office, at City Library Office. Si Mayor Lani Cayetano mismo ang nagpasalamat sa mga magulang na sumuporta sa programa, na layong isulong ang tamang nutrisyon at pagpapahalaga sa pagbabasa. Pinangunahan naman ni Representative Ricardo Walding Cruz Jr. ang storytelling ng librong Ang Limang Tuta, upang turuan ang mga bata ng kahalagahan ng pagmamalasakit sa hayop. Nagbigay rin ng gabay si nutritionist dietitian Aliana Macaolin tungkol sa konsepto ng Pinggang Pinoy, kung saan itinuro ang tamang pagkain gamit ang Go, Grow, at Glow Foods. Bukod sa masustansyang pagkain tulad ng sopas at mansanas, na mahagi rin ng mga aklat ang City Library Office upang hikayatin ang mga bata na maging masigasig sa pagbabasa. Isa sa mga magulang na si Ivy Christine Espina, nagpasalamat sa programa at sinabing hindi lang ang mga bata kundi pati ang mga magulang ay natuto at nag-enjoy. Patuloy ang lungsod ng Taguig sa ganitong mga inisyatibo upang labanan ang malnutrisyon at learning poverty sa mga kabataan. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.